Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Natapos ko ang aking gawain ng bandang gabi at nakarating sa mansyon bandang alas 6. Agad akong dumiretso sa aking silid, naligo at naghanda para sa hapunan. Alam kong tiyak na naihanda na ni Mimi ang lahat para rito. Nagpadala ng mensahe si Lucas na darating sila bago mag alas 7. Bumaba ako at hinanap si Mimi. Nang tanungin ko si Parker, isa sa mga kasambahay, tungkol kay Ana, sinabi niyang nasa kanyang silid ito. Inakala kong naghahanda siya para sa hapunan ngayong gabi. Nais ko sana siyang makausap tungkol sa kakaiba niyang pag-ugali. Pumunta ako sa kanyang silid at kumatok. "Pumasok ka," sabi niya. Pumasok ako. Saglit niya akong tiningnan at muling nag-ayos ng kanyang buhok. Lumapit ako sa kanya at nagtanong, "Ano bang nangyayari, Mimi? Medyo kakaiba ang kilos mo mula pa kagabi." "Napapansin ko iyon. May nagawa ba akong mali?" "Wala," sagot niya. "Pakiusap, Mimi. Hindi na ako nasa maayos na kalagayan ngayon. Sapat ng mahirap dahil nagtatampo si Dan. Huwag mo naman itong gawing mas mabigat sa pamamagitan ng pananahimik mo. Alam mo kung gaano kakahalaga sa akin. Hindi ko kayang tiisin ang galit mo. Pakiusap, kausapin mo ako at sabihin kung ano ang pagkakamali ko, pakiusap ko. Alam mo, Xavier, hindi lamang kita itinuring na parang anak. Ikaw ay tunay kong anak. Ako ang nagpalaki sa iyo. Lagi kong hangad na mabigyan kayo ng pinakamahusay na pagpapalaki. At alam mo, kapag may nagawang mali ang isang anak, may bahagi rin ng pananagutan ang magulang," sabi niya. "Ano po ang nais ninyong ipahiwatig, Mimi?" "Alam mo, si Maya ay isang kahangahangang babae. Hindi siya tulad ng mga babaeng dati mong inuuwi. Iba siya. Ni minsan ay hindi niya ako tinrato na parang iba lamang. Siya ang pinakagalang na taong nakita ko. Hindi ko alam kung ano ang nag-udyok sa iyo na isipin siya bilang isang babaeng may mababang dangal, ngunit hayaan mong sabihin ko, mas matagal na akong namuhay sa mundong ito kaysa sa iyo. Maaaring ikaw ang pinakamatagumpay na negosyante ngayon, ngunit mas matanda ako at mas marami ng naranasan. Hindi ako agad humuhusga, ngunit sa 2 araw na nakasama ko si Maya, sapat na iyon upang masabi kong hindi siya ang iniisip mong uri ng babae." Parang matalim na tinik sa aking pandinig ang mga salita ni Mimi. Paano nagawa ni Maya ito? Paano niya nagawang sirain ang relasyon ko kay Mimi? Hindi ko siya mapapatawad. At bago ka magalit, dagdag ni Mimi, hindi siya nagsumbong tungkol sa iyo. Kagabi, pumunta ako sa kanyang silid. Humingi ako ng paumanhin sa kanya at niyakap siya nang sabihin niyang wala akong kasalanan. Kung ibang tao iyon, malamang sinisi ako. Ngunit siya, ipinagtanggol pa ako. Habang nagsasalita siya ng mahinahon, niyakap ko siya. Hindi dahil sa pakitang tao, kundi dahil naramdaman kong kailangan niya iyon. Bigla siyang umiyak sa aking mga bisig ng halos 20 minuto. Nang pilitin ko siyang magsalita, sa kanya ibinahagi ang lahat. Hindi ko sana ito sasabihin sa iyo, ngunit sa nakikita kong pakikitungo mo sa kanya, kailangan mong makita ang katotohanan. "Ano ang ibig mong sabihin, Mimi?" Tanong ko. Iniisip mo marahil na pinili niya ang kasal na ito. Ngunit hindi. Hindi man lamang siya tinanong ng kanyang ama. Hindi niya nakita ang mga dokumentong pinirmahan niya. Pinilit siyang pumirma at magpakasal nang hindi man lang nalalaman kung kanino. Lahat ay ipinataw sa kanya. Sa kabila nito, tinanggap niya ito bilang kapalaran. Kung ibang tao iyon, maaaring ginulo na niya ang buhay mo. Ngunit siya, nang malaman niyang lumalayo ako sa iyo, dahil sa mga sinabi niya, siya pa ang nakiusap na kausapin kita at unawain. Sinabi niyang pareho kayong dumaraan sa hirap. Isipin mo, ang babaeng tinawag mong walang dangal, hinusgahan mo, at inisip mong mapagsamantala, siya pa ang nagtatanggol sa iyo, kahit hindi mo ito malalaman. Malinaw niyang sinabi na huwag kong ipaalam sa iyo ang aming usapan. Ngunit pakiramdam ko, kailangan mong malaman. Ngayon, sabihin mo, ano ang kasalanan niya?
Hindi niya kasalanan ang pagbagsak ng negosyo ng kanyang ama. Hindi niya kasalanan na ipagpalit siya sa kasal na ito. Hindi niya kasalanan ang pagpirma sa mga dokumento. Hindi niya kasalanan ang sapilitang pag-aasawa. Hindi niya kasalanan na iniwan niya ang lahat, pati ang kanyang pangalan. At lalong hindi niya kasalanan na tinawag mo siya ng masasakit na salita o pinaghinalaan mo pa ang kanyang kalagayan. Nabigla ako. Hindi ko alam ang sasabihin. Hinawakan ni Mimi ang aking kamay at pinaupo ako sa kama. Makinig ka. 2 araw ko pa lamang siyang kilala, ngunit alam kong hindi siya masamang tao. Kahit na isang kasunduan lamang ang kasal ninyo, subukan mong ayusin ito. Ang kasal ay hindi dapat gawing simpleng kasunduan lamang. May pagkakataon ka pang itama ang pagkakamali mo. Kausapin mo siya ng maayos. At kung hindi mo man siya igalang mo man lang ang pagpapalaki ko sa iyo. Hindi kita tinuruan na magsalita ng masakit sa isang babae. Kung sa tingin mo ay tama ka pa rin, nasa iyo na iyon. Ngunit ipinakita ko na ang pagkakamali mo. Nasa iyo na kung paano mo ito itatama. Nanatili sa isipan ko ang kanyang mga salita. Nakaramdam ako ng matinding pagsisisi. Halos handa na ako. Bumaba na tayo, sabi niya habang bahagyang ngumiti. Mauna na po kayo. Susunod ako. Pagkaalis niya, napaupo ako at nag-isip. Parehong sinabi ni Liam at Mimi na kausapin ko si Maya. Marahil ay tama sila. Walang masama kung susubukan ko. Tiningnan ko ang relo. May 15 minuto pa. Pumunta ako sa silid ni Maya, ngunit wala siya roon. Hinanap ko siya sa ibaba, ngunit wala rin. Kinabahan ako. Tinanong ko si Mimi. Nasa kusina siya, sagot niya. Nagtaka ako at pumunta roon. Nang sabihin ni Ana ang tungkol kay Ginang Camacho, nalaman kong siya ay may matagumpay na negosyo sa damit, sapatos, alahas, at iba pa. Ang tatak nito ay kilala at hinahangaan. Sinabi rin ni Ana na mahilig ito sa tsokolating cake. Marunong naman akong magluto kaya nag-alok akong maghurno. Anak, tahanan mo ito. Hindi mo kailangang magpaalam, sagot niya. Natuwa ako. Agad akong naghanda at pumunta sa kusina. Habang ginagawa ko ang cake, may narinig akong yapak. Akala ko si Ana, ngunit si Ginoong Garcia pala. Napatitig ako sa kanya. Napagtanto ko lang nang mahuli niya ako. Kung nais mo, maaari kang kumuha ng larawan, biro niya. Napahiya ako. Bigla akong kinabahan at muntik ko nang mabitawan ang mangkok, ngunit agad niya itong nasalo. Saglit nagdikit ang aming mga kamay at tila may kakaibang pakiramdam na dumaloy sa akin. Nagpasalamat ako at ipinagpatuloy ang ginagawa. Nang maluto ang cake, inilagay ko ito sa palamigan. Dumating si Ana at sinabing dumating na ang mga bisita. Kinabahan ako. Hindi ko alam kung paano kikilos. Dumating si Ginoong Garcia. Ano ang problema? Tanong niya. Hindi ko alam kung paano haharap sa kanila, sagot ko. Sa unang pagkakataon, naging mahinahon ang kanyang tinig. Humingi siya ng paumanhin sa kanyang mga sinabi noon. Inamin niyang mali siya at ipinaliwanag ang kanyang pananaw. Ramdam ko ang kanyang sinseridad. Hinawakan niya ang aking kamay upang pakalmahin ako. Ngunit nang mapansin ko iyon, agad akong lumayo. Ayos na ako, sabi ko. Ngumiti siya. Halika na. Pagdating namin sa sala, ipinakilala niya ako bilang kanyang asawa. Tinanggap ako ng kanyang kapatid at bayaw ng may init at kabaitan. Ngunit napansin kong tila malamig ang pakikitungo nila sa kanya. Nakaramdam ako ng guilt. Dahil sa akin, nagkaroon ng lamat sa kanilang relasyon. Napagdesisyonan kong patawarin siya at ayusin ang sitwasyon. Pumunta ako sa kusina at ang aking nakita ay nakapagpagaan ng aking pakiramdam. Napakaganda ni Maya. Sa paraan ng pagkahulog ng kanyang buhok sa kanyang mukha at sa maliliit niyang hikaw, mistula siyang isang inosenteng prinsesa. May hawak siyang mangkok sa isang kamay at panghalo sa kabila. Handa na siya. Tumunog ang aking sapato sa sahig at napatingin siya, nakangiti, marahil ay inakalang si Ana iyon. Ngunit nang makita niya ako, agad naglaho ang kanyang ngiti. Sa sandaling iyon, lubos kong pinagsisihan ang aking mga sinabi noon. Halatang naapektuhan siya. Ang magandang ngiting iyon ay nawala sa isang iglap nang makita niya ako.
Sinubukan ko pa siyang biruin tungkol sa pagtitig niya sa akin, inaasahang ingiti siya, ngunit hindi. Hindi ko alam kung bakit, ngunit hindi ako nagkaroon ng lakas ng loob na humingi ng tawad sa sandaling iyon. Hindi niya ako pinansin at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Inilagay niya ang cake sa oven at paalis na sana nang mapansin niyang naroon pa rin ako. Nasaktan ako sa isip na ang presensya ko ay labis na nakaapekto sa kanya na ayaw niya akong makasama sa iisang silid. Ngunit ayaw ko ring masira o masunog ang kanyang ginagawa, kaya ako na ang kusang umalis. Makalipas ang ilang sandali, dumating sina Dan at Lucas. Agad na tumakbo si Dan at niyakap si Mimi ng mahigpit. Noon pa man ay mas malapit na siya kay Mimi. Higit pa kaysa sa akin. Niyakap ako ni Lucas at sinabing, kaibigan, hindi pa siya lubusang kalmado. Kailangan mong magsikap ng husto. Malaki ang pagkakamali mo ngayon, sabay tapik sa aking likod. Alam ko, sagot ko. Sinubukan kong yakapin si Dan, ngunit hindi niya ako pinansin at umupo lamang kasama sina Lucas at Mimi. Pumunta si Mimi upang tawagin si Maya, ngunit bumalik na wala siya. Akala ko ay susunod siya agad, ngunit lumipas na ang 5 minuto at wala pa rin. Tumayo ako at sinabing, titingnan ko kung ano ang nangyari. Pagpasok ko sa kusina, nakita kong pinupunasan niya ang kanyang mga kamay sa kanyang damit at may bakas ng takot sa kanyang mukha. Lumapit ako at ipinaliwanag na hindi siya husgahan ni Dan at Lucas. Sa sandaling iyon, nagkaroon ako ng lakas ng loob na humingi ng tawad. Hindi niya sinabi kung pinatawad niya ako, ngunit kumalma siya matapos kong umamin. Magkasama kaming pumunta sa sala. Nakilala niya sina Dan at Lucas. Maya-maya, tila napansin niyang hindi ako kinakausap ng aking kapatid. Tumingin siya sa akin sandali sa kay Dan. Tumayo siya at humarap kay Lucas. Ginoong Camacho, kung maaari, maupo po kayo sa tabi ng inyong asawa. May nais po akong sabihin sa inyong dalawa. Kitang-kita ko ang kaba sa kanya, ngunit ang lakas ng loob na ipinakita niya ay nakapagpangiti sa akin. Naupo silang dalawa at lumuhod siya sa harap nila. Nagulat sila, ngunit sinabi niyang ayos lang. Hinawakan niya ang kanilang mga kamay at nagsalita, alam kong pareho kayong nagtatampo kay Ginoong Garcia dahil sa nangyari sa amin. Ngunit nais kong ipaalam na hindi lamang siya ang may desisyon. Ako rin ay pumayag sa kasal na ito. Huwag ninyong isipin na pinilit niya ako o nilaro ang aking damdamin. Isa siyang mabuting tao at inaalagaan niya ako ng maayos. Pasensya na kung tila nakikialam ako, ngunit dahil sa akin ay nagkakaroon kayo ng hidwaan. Mabigat po iyon para sa akin. Kung siya ay nagkamali, ganoon din ako. Pumayag ako sa kasal na ito ng kusa. At huwag kayong mag-alala, hindi niya sinisira ang aking buhay. Isa siyang tunay na Maginoo. Pakiusap, patawarin ninyo siya. Napatitig ako sa kanya. Hindi niya alam na alam ko ang katotohanan. Nanapilitan siya. Ngunit napakahusay niyang ipinagtanggol ako. Naputol ang aking pag-iisip nang lumapit si Dan sa akin. Napakaswerte mo na siya ang napangasawa mo. Kung hindi dahil sa kanya, mahihirapan kang makuha ang kapatawaran ko. Ito na sana ang una at huling pagkakamali mo, sabi niya bago ako yakapin. Gumaan ang pakiramdam ko. Sumali rin si Lucas sa yakap. Si Maya ay nanatiling nakaluhod, nakangiti. Tinawag siya ni Lucas, bahagi ka rin ng pamilya. Halika. Sumama siya sa yakap, bahagyang nag-aalangan sa una, ngunit kalaunan ay naging komportable. Napakasarap sa pakiramdam na napapaligiran ng mga taong nagpapasaya sa iyo. Nang maghapunan, puno ng pagkain ang mesa. Tila hindi para sa dalawa kundi para sa napakaraming bisita. Lahat ay umupo maliban kay Maya. Dahan-dahan kong hinila ang silya sa tabi ko. Nauunawaan niya iyon at umupo. Nagkwentuhan at nagtawanan ang lahat. Napakasarap sa pakiramdam ang ganoong sandali. Pagkatapos kumain, tumayo si Maya. Sandali. May ginawa ako para sa inyo. Bumalik siya dala ang isang napakagandang cake. Halatang chocolate ito. Hindi ako makapaniwala na siya mismo ang gumawa. Parang mula ito sa isang mahusay na panaderya. Ngunit tumanggi sina Dan at Lucas. Nabigla si Maya. Hindi mo ba itatanong kung bakit? Tanong ni Lucas. Bakit po? Mahina niyang sagot. Sumagot si Dan, tinatawag mo kaming formal. May pangalan kami.
Ako si Danielia at siya si Lucas. Pamilya mo kami. Napanatag si Maya. Sige, Danielia at Lucas. Mas gusto kong Dan, natatawang sabi ng kapatid ko. Nagtawanan kami at pinutol ang cake. Pinilit nila kaming dalawa ni Xavier na magputol nito bilang mag-asawa. Hawak niya ang kutsilyo at hinawakan niya ang aking kamay upang sabay naming hiwain ang cake. Nagpalakpakan ang lahat. Tinawanan din kami ng magbiro sina Lucas at Dan. Nang magkunwaring nagalit si Dan, kinabahan silang dalawa. Ngunit napatawa ako at sinabi kong nagbibiro lamang siya. Namangha si Dan. Paano mo agad nalaman? Sumagot ako dahil sa pagmamahal mo sa kanila. Niyakap niya ako at tinawag na tunay na kapatid. Nagpatuloy ang masayang gabi. Lumipat kami sa sala. Maya-maya, niyaya ako ni Dan sa itaas para mag-usap. Sa aking silid, humanga siya sa ayos nito at sa aking mga libro. Napag-usapan namin ang tungkol sa pagbabasa, sa kanyang trabaho bilang taga-disenyo, at sa aking propesyon. Nang makita niya ang aking aparador, nagulat siya. Kaunti lang ang mga damit mo, sabi niya. Ipinaliwanag kong hindi ko iyon prioridad. Ngunit iginiit niyang bibigyan niya ako ng regalo. Mga damit mula sa kanyang tindahan. Tumanggi ako sa una, ngunit dahil sa kanyang pakiusap, pumayag rin ako. Masaya siyang yumakap sa akin. Hindi namin namalayan ang oras habang nagkukwentuhan kami. Tungkol sa kanyang negosyo, sa kanyang pagmamahal sa sining ng pananamit, at sa kanyang kwento ng pag-ibig. Sa susunod na kabanata, mas lalalim ang ugnayan ni Xavier at Maya, habang unti-unti nilang binubuksan ang kanilang mga damdamin at tinutuwid ang mga nakaraang pagkakamali. Kasabay nito, maaaring lumitaw ang mga bagong pagsubok mula sa kanilang pamilya o nakaraan na susubok sa kanilang lumalalim na relasyon. Kaya abangan natin,